Sa iyong paglalakbay patungo sa pagyaman, kakailanganin mong makisalamuha sa iba't ibang klaseng tao. Mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho, o kasosyo sa negosyo, na may iba-ibang ugali at pagkatao. Ngunit kung gusto mong magkaroon ng mas madali at mas payapang biyahe tungo sa pagyaman, may mga klase ng tao na dapat mong iwasan. Dito sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga katangian ng mga tao na ito. 1. Mga negatibong mga kasama. Iwasan ang mga taong palaging negatibo sa kanilang mga saloobin at pananaw sa buhay. Mga taong mareklamo, o parati nag-iisip na may masama na mangyayari. Mga taong parating may kritisismo. Mga taong parating nakakakita ng problema pero hindi ng solusyon. Ang kanilang negatibong enerhiya at pagdududa ay maaaring maging hadlang sa pag-unlad ng mga pangarap at layunin mo sa pagyaman. 2. Mga taong mapanghusga. Iwasan ang mga taong mapanghusga o judgmental na hindi nagbibigay ng suporta at respeto sa iyong mga pangarap at layunin. Ang mga taong hindi naniniwala sa iyong kakayahan at laging nagdududa ay maaaring harangan ang iyong pag-unlad. 3. Mga taong walang ambisyon. Iwasan ang mga taong walang ambisyon o mga taong hindi nagtutulak sa iyo na magkaroon ng mga pangarap at umunlad sa buhay. Ang mga taong walang inspirasyon o hindi interesado sa pag-unlad ay maaaring humila pababa sa iyong mga layunin sa pagyaman. Ang kawalan ng pangarap at pagiging tamad ay kanser na pumapatay sa mga pangarap. 4. Mga taong manghahatak sa iyo pababa. Iwasan ang mga taong nanglalamang, umaasa sa iyo, o nagnanakaw ng iyong oras, enerhiya, o pinansyal na yaman. Sila yung mga taong parating nangungutang o nanghihingi. Sila yung mga parating kailangan alagaan kahit hindi mo naman sila responsibilidad. Ang mga taong ito ay maaaring magdulot ng stress, pinsala, o pagkalugi sa iyong mga pangarap sa pagyaman. 5. Mga taong hindi nagpapahalaga sa pagsisikap. Iwasan ang mga taong hindi nagbibigay halaga sa pagsisikap at dedikasyon sa trabaho o negosyo. Ang mga taong hindi disiplinado, tamad, o hindi handang magtrabaho ng maayos ay maaaring magpabagal sa iyong pag-unlad sa pagyaman. Ngayon, ano ang maaari mong gawin kung merong tao na malapit sa iyo na nagpapakita ng mga katangian na nabanggit namin? Hindi mo naman sila kailangang literal na layuan. Ang maaari mong gawin, ay dahil alam mo na ang kanilang ugali, huwag mong pabayaan na mahawa ka sa kanilang pag-iisip na negatibo. At mas maganda pa, kung sila ay may impluwensyahan mo para maitama ang kanilang negatibong pag-iisip. Ito ay ilan lamang sa mga aspeto na maaaring dapat isaalang-alang. Ang pangunahing punto ay piliin ang mga taong nagbibigay ng positibong impluwensya, suporta, at inspirasyon sa iyong pag-unlad sa pagyaman. Ang pagpili ng mga taong may magandang karakter, kaalaman sa pinansya, at positibong pananaw ay maaaring magdulot ng malaking tulong sa iyong landas tungo sa pagyaman. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share, para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.